Bago po natin mapahinggan ang ating pong tagapagsalita na itinalaga ng ating pong Panginoon sa pamagitan po ng ating pong tanggapan na siya po ang naaprubahan na maging officiating minister para sa ating pong organization mamaya pong hapon. Siya po ay nag-aral po sa AUP ng Bachelor of Arts in Theology at nakagraduate po taong 1995. Napangasawa po niya si Ma'am Carol de los Santos at nagkaroon po sila ng 4 na anak. Ang ating pong tagapagsalita ay naging district pastor din po ng iba't ibang distrito, kagaya po ng Lubang, gayon din po sa Oriental Mindoro, sa Calapan, South Central Occidental Mindoro, at sa Infanta, Central Quezon, at sa Rizal, Calintaan. So yan po yung mga distrito na kaniyang pinaglingkuran at sa katapatan sa atin pong Panginoon, siya po ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa mas mataas na posisyon. Kaya sa kasalukuyan po ay siya po ang atin pong Executive Secretary ng atin pong tanggapan, ang South Central Luzon Conference. Ang atin pong tagapagsalita ngayon pong umaga ay walang iba kundi si Pastor Joby Estrada. Story, binibigay ko po sa inyo ang pagkakataon. Happy Sabbath mga kapatid. Dala ko po ang pagbati ng atin pong tanggapan, ang South Central Luzon Conference, sa pangunguna po ni Pastor Jasper Flores, ang ating Pangulo. Ganon din po si Sir Adriel Frias, ang atin pong Treasurer. Salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap. Pawisan na ho agad ako, hindi pa ako nagsasalita ng marami. First time po na ako'y nakarating sa inyong lugar dito po sa Mauban. At bagaman nung nakarang buwan, nakarating po ako ng Sampaloc. Ito po ang pinakamalayo ko nang narating sa inyong lugar. At hindi po agad sa iglesia ng Mauban, kundi dito kaagad sa San Miguel. Salamat, Coach, sa hangin na yan. Dahil may hangin na, mahaba-haba na ang aking pagsasalita. Pag alis yan ng electric fan, maiksi na ang salita. Nakakatuwa, mga kapatid, na makita ang inyong kalagayan. At bagaman hindi pa ho ako nakakarating dito sa inyong lugar, dahil po si Coach Leomer ay kasama natin sa gawain sa tanggapan, ay nabalitaan ko po na nung nakaraang taon siya'y nangaral dito. February. Dito lang pala. Oo, akala ko last year. Itong February lamang ay nangaral po siya dito. At ginamit siya ng Panginoon sa pangunguna, sa inyong sama-samang paggawa. Kaya nabalitaan po natin na nagkaroon dito ng binyagan. 17, una ba? Yes, may nadagdag pang 5. Ayan. Amen, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. At narinig natin ang patutuo ni Sister Erlyn. Tama po ba? At mayroon pala ritong member na artista. Tama ba? Si Marian Rivera. Ayan. Kasing ganda rin. Ni Marian, talagang kamag-anak mo yun, sister. Akuin mo na yun. Dahil ako, kahit hindi ko kamag-anak si Pangulong Joseph dati, ay nakikikamag-anak na rin ako. Ayan. So mga kapatid, hindi ko napahabain itong ating pag-aaral sapagkat alam kong hindi convenient ang ating kalagayan sa ngayon sapagkat talagang nagsisimula pa po ang San Miguel. Alam ninyo, nung ito ay i-approve sa ating tanggapan sa committee na ito ay gawing isang pulutong, akala ni Pastor Jasper ito'y San Miguel Corporation. O, nung pagbasa niya doon sa agenda, San Miguel Corporation. Sabi namin, hindi po yan corporation, company lamang po yan.
So, kasi yung pangalan ng inyong barangay ay talagang hindi basta-basta. San Miguel yan nasa Bible yan. Si Miguel Arcangel. Talagang pangalan ito ng santo. Kaya ang mga kaanib ng pulutong na ito ay mga santo. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Kasi yung santo po, hindi yung sinasabi ni Coach na perfect, na inilalagay ginagawang ribulto. Kundi tayo ay ang sabi, nagkakasalang santo. We are sinner saint, mga kapatid. So, binasa ng ating kapatid kanina, yung aklat po ng Mateo, ang kabanata ay 16, ang talata po ay 18, mga kapatid. Kung ating pag-aaralan ang mga talatang ito, makikita ninyo sa verse 13, ang sabi rito, dumating si Jesus na nasa kupa ng Cesarea Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Nagkaroon po ng pag-uusap ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. At ang Panginoong Hesus nagtanong, ano ba ang palagay ng mga tao sa akin? At sumagot po ang mga alagad, ang sabi ng iba ay, ikaw ay si Juan Bautista, tagapagbautismo. Ang sabi naman ng iba, ikaw ay si Elias. At ang iba, ikaw ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Nasusundan po ninyo yung kanilang conversation. At sa verse 15, sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Kung ating susundan, yung unang tanong ng Panginoong Hesus ay para sa ibang tao. Ano ba ang palagay ng mga tao sa akin? Mapapansin niyo mga kapatid, walang sagot dito ang mga tao na ang Panginoon ay Diyos. Kundi ang kanilang unawa, pagkakilala kay Jesus ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias o kay isang propeta. Subalit nung tanungin ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako sa palagay ninyo? Mga kapatid, nasusundan niyo ba ang talata? Sino po ang unang sumagot? Sino po? Si Pedro. Kilala niyo ba si Pedro? Isa sa mga alagad. At alam niyo ba ang katangian po ni Pedro? Mabilis siyang sumagot. Mabilis siya sa lahat ng mga bagay. Kahit po sa pagkagalit, mabilis po si Pedro. Naalala ninyo? Noong ang Panginoong Hesus ay dakipin o hulihin ng mga kawal, di ba merong alagad na nakakuha agad ng kung itak man yun o espada man yun at kanyang tinapyas ang tainga. Liig sana. Mabuti tainga, Daplis lang. Oo, ay ngayon, si Pedro, mga kapatid, ay mabilis ang kanyang sagot. Verse 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, anong sabi ni Pedro? Anong sagot niya sa Panginoong Hesus? Ikaw ang Kristo. Sino itong si Kristo, mga kapatid? Ang anak ng Diyos na buhay. Nasusundan niyo mga kapatid sa inyong Bible? Ikaw ang Kristo at ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, kung kayo ay siyang mismong tinanong ng ating Panginoong Hesus, sino sa inyo si Kristo? Personally, kung ang Panginoong Hesus ang magtanong sa inyo, sino si Kristo sa inyong buhay? Alam niyo, naunawaan ko,
Sa mga taong mahilig sa bisyo, yung pagsasabong, may Kristo din pala doon. Hindi naman po tayo, ako'y lumaki na hindi mahilig sa ganyan. Ay naunawaan ko sa usapan, sabi sa Batangas, yung lipon ng mga tao pag-uusap. May Kristo daw doon. Sabi ko, sino doon ang Kristo? Alin doon ang Kristo? Alam nyo, sa panahon sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang pangalang Jesus, mga kapatid, is a very common name. Kumbaga sa ating panahon, ano ba ngayon ang mga common na pangalan sa ating panahon? Ha? Juan, di ba? Maria. Yan, ibig sabihin, si Jose. Yung panahon yun, marami pong magkakatulad na pangalan. Actually, may mga nag-aaral po ng Biblia na yung pangalang si Barabas. Ang pangalan pa ni Jesus, Barabas. May mga ganun parang pangalan. Kaya nga, kung sa panahong yon maraming pangalay Jesus, o kung tawagin ay maaring idinagdag yung Christ, mga kapatid, ay meron pala, ayan na may pangkaraniwang tao. At ang iba na nakakakilala kay Jesus, maaring kababata niya, ayan namang si Jesus ay anak ni Jose, na yan ay ano bang trabaho ni Jose? O alwagi, karpintero yan. Pero mga kapatid, iba si Simon. Ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, dito sa San Miguel, kayo karamihan sa inyo yung mga bago sa pananampalataya. Nung una niyong tinanggap ang Panginoong Jesus sa pamagitan ng bautismo, nakilala niyo ba ang ating Panginoong Jesus bilang Kristo ng inyong buhay? Siya ba ang anak ng Diyos na buhay na inyong tinanggap? Kasi kung ito ang inyong pagkakilala, mga kapatid, ako'y nakakatiyak na ang inyong pananampalataya ay nakasalig kay Kristo at hindi sa sino paman. Pakinggan ninyo sa 17. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon. Si Pedro po kasi ay tinatawag Simon o Simon Peter. Mapalad ka, Simon. At si Simon po ay anak ni Jonas. Sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, yung palang pagpakilala, yung makilala mo si Kristo na siyang anak ng Diyos, ay hindi ito sa pamagitan ng laman at ng dugo. Ito pala'y ipinahayag sa pamagitan ng Ama na nasa langit. Mga kapatid. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin na nakilala natin ang ating Panginoon. Yung awit ng ating kabataan, ano ang pamagat nun? Why have you chosen me? Naitanong niyo ba sa inyong mga sarili yan, mga kapatid? Sa dinami-dami ng tao dito sa Barangay San Miguel, bakit ikaw pa ang pinili ng Diyos? Si Sister Erlyn, pwede namang magpatuloy na lang siya sa kanyang dating pananampalataya. Pwede namang sabihin niya, parehas lang naman yan. Kung si Kristo ang inyong pinaniniwalaan, ganon din naman kami. Kung ang inyong sinasamba ay ang Diyos Ama, meron din kami Diyos Ama. Alin ang pagkakaiba? Pero pinahayag na po niya kanina, mga kapatid, nakita niya at naranasan niya ang kaibahan
na maging kaanib ng Seventh-day Adventist. Amen, mga kapatid. At tayo na mga dati ng mga kaanib, matagal na sa pananampalataya, naway masariwa natin noong ating unang tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, bago tayo maging kaanib ng kanyang iglesia, mahalaga pala na lubos nating kilala ang ating Panginoon. Kaya maganda rin yung isang awit, yung Lord, I want to know you more. Hindi po ibig sabihin na tayo'y nabautismuhan na, member na tayo ng isang iglesia, ng ating lokal na iglesia, ay titigil na tayo na makilala nating lubos ang ating Panginoon. Ito pala ay nagpapatuloy na proseso, mga kapatid. Kaya kung ating ipagpapatuloy ang pagbasa ng mga talata, at dito po lalong matutuon ang ating pag-aaral. Sa verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ano pong gagawin ng Panginoong Hesus, mga kapatid? Sa ibabaw ng batong ito, anong gagawin ng Panginoong Hesus? Itatayo ko. Ano ang itatayo ni Jesus? Ang aking, hindi po ginamit ng salita dito, ang iyong, kundi ito ay personal na sinabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, i-focus ang ating pag-aaral dito sa verse 18. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Una, mga kapatid, sino ang tinutukoy na bato? Sino po? Ang tinutukoy dito na bato ay si Kristo. Maging sa lumang tipan, mga kapatid, nung ang mga Israel ay naglalakbay sa ilang, nauhaw sila, meron dong bato. Ang sabi ng Panginoon, Moses, pagwikaan mo yung bato at yan ay magbibigay sa iyo ng tubig. Pero there was a time, mga kapatid, na sa halip pagsalitaan ni Moses ang bato, anong ginawa niya? Abay, hinampas. Magaling palang manggaruti, ma'am. Batanggin nyo yata si Moses. Nanggagaruti ng bato? Kumusta tayo, mga kapatid? Tayo kayo nanggagaruti. Alam niyo nanggagaruti? Sa Batangas po yan ay namamalo. Dito sa Quezon, anong tawag? Hampas. Hambalingin. Ano? May hambalos ba? Hambalusin. Yan, may mga salita. O, baluin. May sabi din sa Mauban, Hagay. Hagay! Yan, oo nga. Kanina mga kapatid, sa Sabbath school natin, habang nagpapatutuo si Sister Ellen, binabantayan ko yung mga salitang, sabi ko kay Coach, parang salitang kuwan yun na, hindi ko alam. May mga salita pala rito sa Mauban na, hindi ko maunawaan. Yung ibang Tagalog ninyo. Ayan, kaya Hagay. Abay, parang biblical yun. Hagay 2:8. Parang Bible. Namamalo ang Bible. Well, mga kapatid, ang aking idinidiin dito, yung bato po na hinagay. Yan, maganda tayo nawa ng taga-Mauban. Hinagay ni Moses, yung po'y batong si Kristo.
Ang iglesia na itinatag ng Panginoon nakatatag sa ibabaw ng bato. Kanina pagdating po namin dito, tinitingnan ko, sabi, nasa kaya ang church? Pumarada na ho kami doon. Sabi ni coach ay, papasok pa yan, pastor. Kaya hahanap tayo ng parking dito. Ay mabuti nakaparking ho kami doon. Lakad kami. Kaming nahuli ni Chelsea. Sabi, malayo ba ang church? Sabi, medyo malayo-layo, pastor. May hanging bridge yata dito. Sabi, may tulay. Ay lakad. Nasaan kaya? Ay itinuro kami dito ng mga tao dito daw. Nung makita ko, sabi ka ba, ay sementado na pala ang church. Matibay ba, mga kapatid, yung pundasyong yan na inyong itinayo? Ha? Depende. Bakit depende? Oo. Kasi, pag ang church, sabi nga ni Sister Ellen, lagi kong napupuntos yung kanyang binanggit kanina, yung bahay nila noon ay kubo, pagka merong pag may bagyo, anong nangyayari sa kanilang bahay? Sabi, nananapon ho yung mga kanyan. Pero ngayon, kahit bumagyo, Sister Erlyn, kasi ang iyong bahay na nariyan sa bandarian ay bato na. Ibig sabihin, matibay mga kapatid. Pero alam niyo ba, dito sa mga talatang ito, may ilang mga paghahambing. Yung palang si Pedro, pag yan po'y sa wikang Grego, yan ay yan? Ha? Petros. Kasi pag sinabing Petra, yun yung rock. Pero yung Petros, ang ibig sabihin, Pastor Dave, ay maliit na bato. Ano ba yan? Pebbles. Na ibig sabihin, madali po yan, mga kapatid. Na maaring pag dumating yung alon, dumating man yung mga matitinding ng panahon, madali po siyang mawasak. Subalit yung Petra, yung pong rock, ang ibig sabihin yan, immovable. Hindi po nakikilos. Yan po ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya lang ako'y nakikinig-kinig kanina sa inyong mga kwentuhan. Sabi, welcome po sa ating temporary church. Temporary lang pala ito, Pastor Dave. Ibig sabihin, mawawasak yan? Iiwan. Hindi naman niya sisirain. Kaya lang sabi ko, ano kaya? May temporary din kayang company organization? Kasi temporary ang Maunawaan natin mga kapatid, huwag kayong mangamba. Wala pong temporary na company organization. Sapagkat ang atin pong ino-organize is not the church building. Ano ang ating ino-organize? Yes, kasi po, ang tunay na kahulugan ng church o iglesia ay tao. Kaya yung isang pastor sa Laguna, lumapit sa akin, pastor, do sa office. Yun po bang aming church ay ma-organize na as a church? Ay bakit tinatanong mo kung ma-organize? Kasi po wala pa po kaming sariling lote. Sila po ay nag-exist na ng 20 years na mahigit. Alam nyo, last year ko lang sila na-organize as company. Mapalat itong San Miguel. Malakas talaga kayo sa langit. Bakit ko nasabi? Nangaral lang noong February, March, April, May, June, July. Abay, August. 6 months lang ay i-organize na kayo bilang isang pulutong. Samantalang naroon sa San Pablo, pangangalanan ko ba? Huwag na. Huwag ka malaman Huwag na. Yun ay santo din ang pangalan ng kanilang lugar. Matagal sila mga kapatid na nag-exist, pero last year lang sila na-organize. At ang tanong sa akin ng kanilang district pastor,
ma-organize po ba kami? Wala pa po kaming sariling lote. Sabi ko, Pastor, sa pag-organize ng church, hindi requirement ang lote. Nag-organize po ako doon sa bandang Laguna din na malayo. Ang kanila pong church ay nasa 3rd floor ng bahay ng ating kapatid. Halong maliwanag yun, walang lote. Sabi ko, itong inyong church, wala na itong pagluang. Kaya kung kayo'y mag-i-improve, pataas. 4th floor, 5th floor. Pero ang sabi ng mga kapatid, Pastor, pansamantala din lang po ito. Kami po'y nananalangin na magkaroon din po ng sariling lote ng ating church. Kapatid, lumuhod pa tayo ng mas matinding pagluhod. Kasi kung talagang ito ay temporary, sang-ayon sa yung sinasabi, ilalapit natin sa Panginoon na pagkakalooban tayo ng talagang lote para sa inyong church. Amen? Mga kapatid. Pero ang ating idinidiin sa ngayon sa ating pag-aaral, ang kailangan po sa pulutong company ng San Miguel ay matatag ito kay Kristo, mga kapatid. Kasi kung hindi ito matatatag kay Kristo bilang pulutong, mga kapatid, ang mangyayari, magtatatag tayo ng maraming mga pulutong, pero pagdating ng ilang mga taon, posible po na hindi na magiging isang ganap na iglesia. May mga pulutong po na talagang hindi na nagiging iglesia. Parang darating na lang ang Panginoon, ay siya'y nananatili na lamang pulutong. May alam po ako, kasi dati ako'y nasa distrito, talagang sila hanggang ngayon ay hindi na po umunlad. Ang bilang ng kanilang kaanib, ang leadership ay talagang kulang at hindi sila umabot sa requirement para maging isang ganap na iglesia. Mga kapatid, kung nakahaba nitong ating pag-aaral, nais kong tingnan ninyo na itong iglesyang itinatag ng Panginoon at kagaya ng ating company ng San Miguel, mga kapatid, sa ating lesson, maging sa ilang mga ibinahagi ni Coach at ni Pastor Dave, tandaan natin na meron pong tinatawag metaphor. Ano ba yung metaphor? Si Mama Eileen, alam niya ang mga metaphor. Pag sinabing metaphor ay ano? Para bang pagtutulad ang iglesia na ating kinaniban. Ang mauban, bilang kayo po ang mother church. At itong pulutong, ito'y anak ng mauban Seventh Adventist Church, ay merong paghahintulad, mga kapatid, na kung saan ang sabi, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Hindi ko na po ito pahabaan ng pagpapaliwanag. Binanggit na po kanina, si Jesus o si Kristo ang ulo, tayo po ang katawan. Ang ikalawa, mga kapatid, ang church as a temple. Naalala ninyo na sinabi doon sa aklat ng unang Korinto 6 at kahit sa chapter 3, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay ano? Templo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, una, yung ating katawan ay templo, pinanahanan tayo ng Espiritu. Ngayon, itong building na ito, hindi pa natin matatawag as parang church talaga. Kasi talagang pagtitingnan natin sa bandarian, sa gilid na ito, hindi natin masasabing ito'y church building. Lagay mo, Coach Leomer, kung ang titingnan natin ay structure. Kasi di ba, naalala ko yung nag-discuss kayo ni Engineer Matira, pag nagtayo tayo ng church, yung sabi mo, yung pakiramdam, yung atmosphere, na talagang ito'y simbahan.
Pagka ito pa ang ating kalagayan ngayon, hindi pa. Kasi hindi pa natin mararamdaman, marahil mga kapatid. Pero, sapagkat ito'y templo ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang iglesia, tayo naniniwala na kung tayo nagkakatipon, isa o dalawa na nagkakatipon, anong sabi ng aklat ng Matthew? Narito ang Diyos, mga kapatid. Yung presensya ng kanyang banal na Espiritu ay nasa ating kalagitnaan, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kaya kahit ganito ang ating pang structure, mga kapatid, naway madama natin na narito po ang presensya ng Panginoon. Huwag nating isipin, para namang kuwan lamang yun, barong-barong, alam niyo barong-barong? Ang atin namang simbahan dyan sa San Miguel ay talagang kuwan pa, ay parang bahay lamang, hindi ko pa mararamdaman kuwan. No, mga kapatid. Sapagkat ang iglesia ay nangagkatipon, ang mga anak ng Panginoon na nagkatipon, isa, dalawa, tatlo, ang sabi, kung kayo ay nangagkatipon sa pangalan ko, ang presensya po ng Panginoon ay narito. Ang ibig sabihin din ito, mga kapatid, magbibigay tayo ng paggalang. Kasi kahit pala ito ang ating kalagayan lang sa ngayon, pansamantala ito, pero dahil sa tuwing tayo nagkakapulong, mga kapatid, nangingili ng Sabat sa dakong ito, pinababanal ng Diyos ang dakong ito, mga kapatid. Pagkat ang presensya ng Panginoon ay narito. Okay. Mga kapatid, maaring 4 lang at ako'y magtapos. Padalwa na yun, ano? Ang patatlo, mga kapatid, ang church ng Panginoon as a family. Church as a family of God. Pag sinabing pamilya, mga kapatid, we are brothers and sisters. We have one Father. May isa tayong Ama na nasa langit, mga kapatid. Kaya kung ating titingnan yung Ephesians 2:9, household of God. Galatians 6:10, the household of faith. Iba't iba ang tawag, ano mga kapatid? Pero tayo ay pamilya. Kaya pag pamilya tayo, ibig sabihin, tayo ay dapat nagmamahalan. We are family. Kaya nga, ang aking panalangin, mga kapatid, sapagkat sa araw na ito ay itatatag na kayo bilang company, ito nawa ay magiging hudyat na kayo'y patuloy na nagmamahalan. Alam nyo, nakakalungkot na kung kailan ang iglesia ay naging company, yung worshiping naging company, at yung company naging ganap na iglesia, hindi na nagkakasundo ang mga kapatid. Malimit pong hindi pagkakasundo ay nag-aagawan na sa tungkulin o kaya ang pagiging leader ng iglesia. Mas mabuti pa noong hindi pa ganap na iglesia at sila'y talagang nagsusunuran, nagmamahalan. Abay, nung gumanda na ang church, dumami ng mga kaanib, ay siya namang naging dahilan ng pagkawasak ng iglesia ng Panginoon. Kaya tandaan natin, as a church, ito'y tinatag ng Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo, ang ulo ng iglesyang ito, siya ang ating Ama, tayo mga kapatid ay kanyang mga anak. We should love each other. Meron po dapat tinatawag fellowship. Kaya maganda, after ng ating hour of worship, meron pong tinatawag potluck. Kasi yung potluck na yon, doon tayo nagkakaroon ng panahon na nagkakukumustahan tayo
nagbabahagihan ng ulam. Kaya ako'y hanga sa mag-asawang batulayan. Ano ko kanina sa, Coach, ano yung daladala mo? Dala kami ng pagkain. Bakit? Kasi gusto naming mag-share din doon ng pagkain. Sabi ko, wala akong ma-share ah. Kaya ma-share ko, hindi na lang siguro ko kakain mamaya. Wala akong ma-share eh. Kakainin niyo ba ako mga kapatid? Ay, salamat naman po. Sa susunod, magbabaon na ako ng pinggan at kutsara. At least may share. Mga kapatid, ganyan po ang family. Kaya, pagka pamilya, mga kapatid, kapuso po yan. Pag pamilya, yan po yan o, kapatid yan. Nagtuturingan yan. Hindi yan nagsisiraan sa isa't isa. At alam nyo, pagka ang church, ang turing natin ay pamilya tayo mga kapatid, makikita natin ang paglago ng iglesia. Makikita natin ang kanina kitang-kita ko yung parang pamilya. Walang upuan. Sa halip na magsisihan kung bakit walang upuan, anong ginawa ng mga kapatiran? Ay, kulang na lang yung mga kababaihan maglilis ng kanilang palda. Binuhat yung mga sako. Si Coach, yung mga bata, kabataan, ay talagang, at saka may dumating ng mga elders, ay naglagay dyan, buhat. Sabi ko, baka may makakitang reforma. Titingin-tingin ako, baka meron ditong, baka mga sabadista pali pag Sabado ay naglalagari. Ay wala, talagang dala ng pangangailangan. Kaya sa pagtutulungan bilang pamilya as a church, kita ninyo, parang ayaw nyo nang umalis sa inyong upuan, mga kapatid. Tama ba? Parang ayaw nyo, kahit kainan na, parang gusto nyo pa rin umupo dyan. Ay, hindi ko alam kung ipipix nyo na yan. Tuwing Sabado, yan ang inyong upuan. Pero nakita ko, mga kapatid, mabilis. Ang mga kapatid ay nagtulungan, nagbayanihan, kaya merong magandang upuan. Nakita niyo ang puntos, mga kapatid? Pag ang iglesia ay nagtuturingan bilang isang pamilya. Last na po, mga kapatid. Ang church ng Panginoon ay itinuturing bilang metaphor, the church as a bride. Ano ba yung bride? B-R-I-D-E. Ano ba yung bride? Babaeng o ikakasal. Sino ang gustong makasal o ikakasal? Taas ang kamay sa mga babae. Merong kasing gustong magninong at magninang. Nakasuot na po sila ng pangninong at ang pangninang. Ibaga? Ayan, mga kapatid, yan ang sabi ay isang wish o panalangin ng isang babae, ng isang dalaga, ay makasal siya. Suot ang kanyang trahe de boda, kanyang supang kasal. Mga kapatid, sa Biblia, ang church ay inilentulad sa isang babaeng ikakasal. Kaya kung makita ninyo sa aklat ng Matthew, marami sa mga illustration, parables ng Panginoon, di ba? May kasalan. Kita niyo 10 virgins, di ba? May ikakasal. Pagkatapos sa aklat po ng Apokalipsis, ng Revelation, naroon din yung babae. Kasi po ang babae sa church sa Bible ay kumakatawan po sa iglesia. Pero yung babae na talaga pong nakasuot ng puti, siya po yung true church. Kasi meron ding babae sa Bible na hindi nakasuot ng white garment. Kundi ang sabi ng Apokalipsis, siya ay isang harlot. Di ba? Ginamit yung salitang patutot. Ang hirap naman unawain ng patutot. Pero sa madaling salita, sa mga kabataan, isang babaeng hindi mabuti. Lalong pinahirap po, sister, ang meaning. Bakit naging mababa ng lipat? Kalapati lang naman ang nalipat.
Okay. So, yan. Lalong humirap ang kahulugan. So, atin ang pasimplihin. Ang ibig sabihin po, yung church na tinatawag church as the bride, ano po, ay babaeng ikakasal, ay merong totoo at merong hindi. Ang totoo po, ang katangian ng iglesyang totoo, ay kasal sa ating Panginoong Jesus. At dahil kasal siya sa Panginoong Jesus, meron siyang pagtatalaga, may commitment, may relationship, at siya po ay naghihintay sa kanyang kasintahang lalaki. Yan po ang ilan sa mga katangian. Of course, marami pang katangian. Samantalang yung hindi tunay na iglesia, ay inaangkin niya na siyang tunay, pero ang kanyang mga aral ay malayo sa aral na nasa Biblia. At hindi siya naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, kumusta tayo bilang pulutong? Taga-Mauban, kumusta kayo bilang isang iglesia? Kasintahang babae na ikakasal sa ating Panginoon. Nakikita ba ito sa atin as a church, as individual, na tayo'y naghihintay sa ating kasintahang lalaki? Iniisip na lang natin, pag dumating kay ayos, pag hindi, ay hayain na. Wala man lang longing, wala man lang spark, wala man lang yung pananabik. Lalo na pag malayo ka sa, uy, bakit ito'y nahulog na, pinatitigil na po ako. Lalo na pag malayo kayo sa isa't isa, diba, nananabik ka, miss na miss. Ang bawat isa, ang ating Panginoon, mga kapatid, na nagtatag ng church na ito, ng pulutong na ito, ay malapit nang dumating. Nahahanda ba tayo sa kanyang pagbabalik? Suot ba natin yung ating damit na pangkasal? O suot ba natin ang damit ng sanlibutan? Ang katwiran ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong tanghali, yayamang ipinahintulot ng Panginoon na sa araw na ito ay kayo maging ganap ng pulutong. Ang aking dalangin na naway ang company na ito ay matatag sa ibabaw ng bato na walang iba, ang ating Panginoong Kristo. Nawa ang pulutong na ito ay isang iglesia na ang sinasabing katawan ni Kristo, templo ng banal na Espiritu, at isang iglesia na kung saan pamilya at higit sa lahat naghihintay sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kapatid, nawa ang mga salitang ito, ang mensaheng ito, ay patuloy na magbuklod sa atin at lalong magpaalab ng ating pananampalataya habang hinihintay natin ang Panginoon. Inaasam natin na ang pulutong na ito na ating itatatag sa araw na ito ay maging isang ganap na iglesia sa mga darating na araw, higit sa lahat, handang sumalubong sa ating Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus.